Huy, Sir MGL! Yung part 2 mo, i-upload mo na! Ay! Wait lang, ito na! So yan, we're ready to go! Let's go! Let's go! Shit! Yeah, baby! Sarap! Grabe guys, sobrang lambot sa panong buhangin. Linaw ng tubig oh. May nakakilala sa atin dito sa Maylawag Church. Ayan. Anong vlog yung napanood ninyo? Saan La Union? Napakainit sa labas tapos magkakape. Ay mga kasama natin, nag-picture taking. 60 pesos, isang buong itlog, tapos may langgunisa. Pilihan, nandito na sila sa loob. Guys, bumili tayo ng suka at saka langgunisa lang. So yan guys, nag-ihaw-ihaw na lang kami rito. So guys, tignan mo yung mga kasama natin. Shorts Gaming. Siyempre Shorts Gaming hindi. Pupunta na kami ng ano, Flotsam Jetsam. Yan, nakagantong outfit. So way back 23 years ago daw, yung mga bahay dyan, basta yan, sa tapat tong Paway na may signage, wala daw mga buildings before yan, sabi ni Jing. Yan. Parang nakataybingin yung bag na classic ni Jing. Ano right turn eh? No right turn. Good morning. Good morning sa mga motor namin. Ayan. Morning Blanca. So ito, kay gising lang namin. Time check tayo. Time check 5:54 AM. Pupunta tayo sa beach. Good morning! Niyakap pa yung motor eh. Kasama pa namin si Jesus ngayong umaga. Ito. Morning Jesus. Mahahatal Si Jesus kagabi yung mahahaton ng 80. Guys, so good morning, good morning. Nakikita niyo sa harap natin, may mga windmills. Ito natin, bandang Banggi Windmills. Tapos, nakaraan doon tayo nagpunta sa may ano, Casa Victoria ba yun? So yun, andun yung Casa Victoria. Hindi tayo nagstay nakaraan doon, pero doon tayo kumain. Nung pumunta tayo ng South Beach, nung nag-solo ride tayo pa Ilocos. Ito, naglalakad lang kami ni Jing at ni Norwell. Tapos ito yung dagat nila guys. Medyo maraming, tag ko? So, anong tawag dito sa mga ano to? Seaweed. Seaweed ba yan? Hindi yung green. Healthy yung ibig sabihin ng dagat pag may seaweed, di ba? Depende. Pag ganyan, oo. Pero yung nasa Bora, ano yun? Bacterial. Galing E. coli yun. Sabi mo, daming waste material. Yung human, pupo. Okay. Yung sa Boracay, bacteria. Oo. Pero ito guys, ang linaw ng tubig nila rito. Tapos yung buhangin, soft sun siya. So guys, itong nasa harap natin, pag gusto nyo nung medyo luxurious na pag-stayan, ayan, ang name ng resort nila is South Beach Resort. So guys, tinanong ni Jing magkano yung price nung pag-stayan dito, nasa 4,995 daw. Tapos 4,200 lang yon. So maraming bata rin naliligo rito, so friendly din siya sa mga bata kasi hindi siya sobrang mabato, hindi rin sobrang malakas yung alon. Pumunta tayo sa may bandang side ng marami naliligo kasi doon yung pinag-i-stayan natin. Kita na pala yung windmills doon, no? Grabe guys, sobrang lambot sa paanong buhangin. Linaw ng tubig, oh. Tapos hindi pa siya ganun maamoy. Hindi maamoy yung dagat. Tapos nakaka-relax din, napakadaming puno. Ayun, kita nyo may nagbabanana boat doon. So may mga pwede rin naman kayong activities na pwede rin kayong gawin dito. So ito, maliligo lang talaga kami. So guys, ito pala yung pang 10 tao. Ang laki niya, di ba? 10 person to. Magkano pala yung pang 10 person? Ayan po, 4-5. So 4-5 daw yung pang 10 person. Sinaset up lang kasi kakain na tayo ng breakfast. So yan guys, nakakain na sila rito. So ito yung pagkain natin. Isang langgonisa, tsaka isang itlog. So as someone na hotelier, napakasarap naman nung gigising sa umaga. Dami nakapagkain na sa harap mo. Sanay ako kami nagpe-prepare ng pagkain pag may mga pasahero kami, may mga guests kami. Ngayon naman, tayo naman yung guest. So kain muna tayo. So guys, share ko lang. Ito pala yung outfit check natin na
Nakakraksa lang ako kasi kagahapon, 'di ba? Nasa Madongan Dam, basang-basa yung sapatos natin gawa ng ulan. So hindi ko na siya masuot kasi mamamayin paan natin doon pag sinuot natin yung basang sapatos. Tapos, ayan, nakasuot pa rin naman yung knee-pad natin. Ito na yung second set ng gloves natin kasi syempre, pawis rin yung unang gloves natin. Tapos, ayan sila, nag-gear up na. Nag-gear up na kami. Dito pala sa Ilocos Norte, guys, nagsimula na yung mainit na season nila from May to July daw, sabi nung owner. Kasi gawa nung habagat daw yung malakas daw yung hampas nung hangin. Kaya yung init na dala nung habagat papunta rito, mas mainit na. Ngayon actually mainit na sa mga pupunta rito. Expect nyo po na mainit dito. Hindi po ito malabagyo. So yun, ito paalis na rin kami. Time check pala guys, it's 9:10 in the morning. 9 dapat alis namin, pero okay lang. So ang pupuntahan natin, pupunta tayo ng Patapat Bridge. 30 minutes away na lang siya rito. Tapos ng Patapat, pupunta tayo ng Bigan. Kakain tayo sa Bigan ulit. Lakad pa tayo saglit sa Calle Crisologo. Tapos bili tayo ng pasalubong sa public market nila. After natin sa Bigan, dadaan tayo ng Paway Church. Tapos, diretso tayo sa San Juan, La Union para kumain ulit. Tapos sa Rosario, si Jing, mag-expressway na siya, iiwan niya na kami. Pero dahil mahal daw tayo ni Jing, hindi na lang siya mag-expressway. So, yun nga, iwan tayo ni Jing sa expressway. Tapos lahat tayo, diretso na pauwi hanggang Manila. Share ko lang guys, sa mga nagbabalak mag-Insta360, ito nga yung nakuha natin sa Quiapo. Nakuha natin ito ito yung nakuha natin sa memory.ph. Nasa 570 ata to. Tapos ito nasa 790. Kung bibili kayo ng mas original set ng motorcycle bundle, nasa 3,000 po. Mahigit. So, laking tipid nung nakuha natin. Nasa 1,300 ata pag pinagsama mo yung presyo nitong dalawa. So, more than half yung save natin. Diba? Tapos, ayan, si Blanca. Medyo madumi. Kakalinis na natin bago umalis. Pero madumi na ulit siya. Pero okay lang yan. Sulit sa ride yan. Pati mga kasama natin, mga bagong linis din yan nung umalis. So yan, we're ready to go! Let's go! Ayan, si natin na Sir MJL. Naglagay na rin si Norwell sa kanya. So guys, ano pala, estimated time na makakauwi kami around siguro 12 midnight. Kasi 12 hours mahigit. Pag in-straight mo from Patapat Bridge papuntang Manila, since 9 o'clock na, kung magti 12 hours tayo, di 9 ng gabi. Pero syempre may mga stopover kami, kakain kami. Abutin kami siguro ng 12 maximum namin na makauwi ng bahay. Maximum na to, alas 2 ng madaling araw. Yan. So, pero okay lang naman kasi linggo naman ngayon, the best time to ride. And may mga stopover kami. Pero for sure di naman kami magtatagal sa mga stopover dahil gawa na sobrang init. So guys, gusto ko lang po muna magpasalamat sa may-ari ng Sea Jams Homestay. Ano po? Saan may daan? Little Batanes ba kayo? Hindi na. Hindi na po. Dito na lang kayo. Ang daan namin ito po, sa may Pabadwang, tapos Subek. Saan po labas na dito? Oo, dito na lang. Okay. Ano lalagay ko, Patapat? Patapat Viaduct. Ma'am, next time may discount na. Ano ko kayo ulit? Mag-North Loop. North Loop, sige po. Apare, tapos sa Isabela na. Sige, chat ko po kayo. Ilagay ko kayo sa vlog, ma'am. Thank you po, salamat po. Tara na. Let's go. Nga guys, sa Sea Jams Homestay, okay naman yung kwarto, malamig yung aircon, malakas naman yung tubig nila. Tapos simpleng-simple lang, hindi siya ganong kagarbo. Pero sa amin kasi guys, ang tip ko lang, huwag kayong maghanap ng masyadong mahal sa pag-i-stayan, masyadong maganda. Kasi most of the time nasa labas kayo. Katulad namin, ang ginawa na naman namin doon, natulog. Tapos naligo. Ito, most of the time, naligo kami sa beach. Tapos, ayun, mas matagal pa yung wala kayo sa kwarto kaysa nasa kwarto kayo. Kaya, pag maghahanap po kayo ng ganito, hanapin nyo na lang yung mga medyo mas mura. Yung ganda nung best pa, kulay green. Apple green. Nice, ang cute, naka-rock helmet. PCX, Click 160, NMAX, ADV 160. So, time check, 9:24 na kami nakaalis. Dapat 9 o'clock kami aalis. All in all, binayad pala namin ay 2,600. So, parang tigpa 520 kami each sa kwarto. Which is not bad, di ba? Nagkasama naman ng breakfast. Naman, nakatipid na tayo ng breakfast ngayon. Ang next kainan natin, Pabigan. Tapos, ito, pupunta na tayo ng Patapat Viaduct. Along the way din naman yung Saud Beach eh. Kaya, ayun na yung pinag-stayan natin. Dalawa yung pwede nyo pag-stayan dito. Yung unang nag-north ride ako sa Ilocos Norte. Sa Blue Lagoon tayo, maganda rin doon. Masarap din yung kainan doon sa pinagstayan ko noon. If mapapanood nyo sa previous vlog, masarap yung panalo yung chicken inasal doon.
So guys, ito maganda na yung kalsada na dadaanan natin. Puro kurbada na to. Tapos ayan pa yung windmill sa tapat natin. Ganda! Isa to sa mga gandang kalsada na madadaanan nyo rito. Sa totoo lang guys, napakadaming tourist spot na pwedeng puntahan dito sa Ilocos Norte. Hindi lang Ilocos Norte, pati Ilocos Sur. Sabihin natin buong Ilocos region. Ayun, ang ganda oh. Wow! Ganda pa ng kalsada. So 30 minutes to na medyo puro paturistis yung magiging daan natin. Ganda oh. Papaunahin ko mamaya yung mga kasama natin para makita naman sila sa camera. Ihinto ako sa may pwedeng paghintuan. Go, go, go guys. Bibidyoan ko kayo. Yan, para makuha natin sila sa camera. Wow! Abot kamay oh. Angas ng cruiser ni Jing oh. Nice. Ang ganda rito guys. Alam ko for sure sobrang nag-i-enjoy itong mga kasama natin. Pogi na mga kasabayan natin. Ganda guys. Sa mga nagtatanong po, katulad dun sa Pangasinan, kasi mag-ride tayo sa Pangasinan eh. Bakit hindi ko siya in-overnight? Kasi guys, sobrang dami natin. Karamihan din dun. Maraming trabahong gagawin. And ang ginagawa ko kasi sa subscribers ride natin sa YouTube natin, gusto ko yung day ride lang, tipid. Tapos hindi siya sobrang time consuming. Alam yun, i-enjoy tayo, mag-discover tayo ng bagong lugar na hindi sobrang consuming sa pera tsaka sa panahon, 'di ba? Kaya ginagawa kong day ride lang po. Kasi kaya ako never pa ako nakapunta ng Bolinao, Pangasinan. Nakapunta naman ako ng Pangasinan pag dadaan ako ng Baguio, di ba? 1, 2, 3, 4, 5 yan. Kompleto kami rito. So may ginagawa pa ng kalsada rito. Gabi nga nag-uusap kami sa biyahe namin. Kasi gabi talaga, ang dilim. Nakita nyo naman yung ride namin. Dito sa kalsada nito kahit gabi madilim, hindi ka ganun kakabahan eh. Pag sa ibang lugar kasi kakabahan ka pag dumaan ka ng gabi. Bubulagta sa mga hazard, sirang kalsada. So ganun lang, malapit na naman tayo sa dulo ng Pilipinas. Ito pala yung best natin na suot ni Jing. Ngayon, nasuot pa rin niya yung best. Ayan yung magiging uniform natin sa bawat ride natin. Sa day ride kay Sir MJL. Ganyan yung magiging itsura niya guys. So sa lahat po nung sasama, i-record ko na po na magsuot po nung ganyan. Ako na po yung bibili, 60 pesos lang naman po yun. Para pare-parehas po tayo ng suot na uniform. Tapos guys, pag sa mga susunod na ride at mag-ride ulit tayo, hindi nyo kailangan bumili na bago. Yung best na bibili nyo sa akin, yung best na bibili nyo, yun po rin yung susuotin nyo. Ayan na, nag-overtake ka sila. Kailangan ma-overtake kan kasi yung tricycle dun sa harap eh. Ayun yung papabagal lang. Ayan na, ma-overtake na rin yung sasakyan. So ayan na, tara na. Overtake na natin yung tricycle tsaka yung sasakyan. Overtake din yung tricycle. Let's go. Naiwan na tayo ng mga kasama natin. Woohoo! Ang ganda oh. Shit! Yeah baby! Sarap! Woohoo! Salamat po sa mga kasama natin na sumama sa atin sa ride na to. Thank you guys. Mahal ko kayo. Maraming salamat. And excited na ako sa susunod na ride natin sa Pangasinan. Kasama ang mga bagong subscribers at mga previous na nakasubscribe sa atin. Ewan ko lang kung may mga makakasama tayong nakasama na natin sa previous rides. Pero sa mga hindi pa, sa mga bago po, welcome na welcome po kayo sumama sa ating mga day ride. Ayan o, ang ganda ng mga kurbada rito. Ayan. Kailangan guys pag naka-convoy din may pag ganito yung medyo may speed, medyo distansya, huwag nyong didikitan para makagalaw din yung nasa harapan nyo. Uy, grabe yung curve na yun, no? Ang kitiging. Ang pogi nyo sa cruiser. Asa si Ma'am Marie Chris? Wait lang. Slow down lang ako para makahabol yung nasa likuran natin. Si Ma'am Marie Chris po, lola na po yan. Lola na si Ma'am Marie Chris tumabot at nasa 53 years old na siya kung hindi ako nagkakamali. Ito nasa tapat natin si Jing, 55 years old na rin yan.
Ganyan kalakas yung mga sumama sa atin, grabe. Ayun, shoutout sa mga nag-ride na nakakasalubong natin. Ingat po kayo and enjoy the ride. Guys, sabi ko sa inyo, yung gas na gagastos sa inyo rito, sobrang sulit po yung gas na ginastos natin dito dahil napakaganda ng kalsada, napakaganda ng view. Grabe, sana ganito rin yung daan sa kamay nila, no? Kasi ganito kaluwag sa EDSA. You wish! Ay guys, share ko lang pala yung Freedcon FX Pro na ginamit natin from Manila hanggang dito. Hindi ko pa charge at hindi pa siya nalolobat. Imagine that guys, sa 15 to 16 hours siguro tayo sa kalsada. Pinapatay ko naman siya pag kumakain kami, pero sa kalsada hindi. So ayan, share ko lang kung gusto nyo bumili ng Freedcon, mahaba po ang kanyang baterya. Mahina lang talaga yung nagsasalita, like yung pagbubuksan mo siya, mahina lang yung boses na nagsasabi na nakabukas na siya. Kaya kailangan talasan yung tenga nyo. Pwede ba yan? Tatalasan yung tenga. Grabe guys, sobrang ganda. Before, gusto ko lang pala i-shoutout yung girlfriend ko na si Mimi Dong. Siya po yung madalas din nag-e-edit ng ating mga reels and photos. Shoutout kay Mimi Dong. Kaso ramdam na, ito yung sinasabi ni ate, yung sa Sea Jams Homestay, yung init, yung galing sa dagat. Ramdam ko yung init dito pagpasok namin dito, yung hangin, yung alingasaw ng dagat guys, sobrang init. Kaya nga sinabi niya pag dumating yung habagat, mas malalong iinit gawa nung hangin na dala nung dagat. Kaya sa mga pupunta rito ng June hanggang July daw katapusan ng July. So yun, expect nyo na mainit. Maganda naman, pero mainit lang talaga. Kaya kung hindi kayo sanay sa init, medyo mahihirapan kayo. Pero hindi naman imposible. Sa mga nagtatanong bakit din ako naka-riding jacket, basang-basa rin po yung riding jacket ko kagabi gawa dun sa Madongan Dam. Grabe. Fuck, grabe guys. Guys, promise, sana makuha niyo yung itinerary na pupuntahan natin. Talaga ilalagay ko yung gas consumption. Ito, papakita ko na rin sa inyo yung total trip na biniyahin natin galing sa Macdo, sa may monumento. Tapos ilalagay ko yung total price and itineraries natin, gas consumption, lahat sa dulo ng video na to. Kaya may mga naka-van kasi makapansin nyo guys, magkakasunod yung mga van. Karamihan kasi rito nagkumukuha ng mga tour, yung talagang all package, katulad nung nagstay sa pinagstayan namin. May mga nakastay din doon na nagtutour. Ayan sabi sa inyo, kakasabi ko pala ang daming van dito. So picture na rin tayo rito. So, kamusta naman yung biyahe? Okay naman. Enjoy the ride? Yeah. Kamusta naman yung biyahe, Norbel? Enjoy? Eh, si Jing. Tignan nyo guys, may nag-scramble pa rito. Dito. Grabe yung tiis, init na ginawa namin dito sa may Patapat Bridge para lang makapag-picture, para lang makapag-video. Ayan guys, kung makikita nyo, napakarami rin tao. Pero ito, mag-gear up na kami. Sobrang init, siguro mga 20 to 30 minutes din kami naghihintay dito. Saka hinto tayo saglit doon sa may windmill na malaki. Saan yun? Sa daan ng tao. Mauna ka? Una ka para di ko nakita yun So hinturo kami sa may windmill na malaki. Sabi ko mauna na siya para i-lead niya na lang yung way. So guys, gear up lang kami. Daan tayo papunta ron, daan tayo pabalik. Sayo kayo sa gitna, dali, talon-talon. Talon-talon. We made it! Wait lang. Tutulak natin yung motor ni Jing kasi medyo nahirapan siya. Pababa kasi yung tulay Ano sila? Tayo na lang umikot? O ikot na natin sila ron? Yan, tayo na lang umikot, mabilis. Ikot lang kami ni Jing, dadaanan lang namin tulay. Nawala yung kasama namin Una ka, Jing! Yan, so para kitang kita yung madaanan natin yung tulay. Nawala yung tatlo namin kasama, bumalik ata.
Sabi ko bibidyohan pa namin to eh. Yan. So at least madaanan natin yung tulay, hindi lang tayo nakapag-picture, di ba? Sobrang init guys, mga siguro 20 minutes na, 20 minutes din nata kami or 30 minutes nandito, nakabilid sa araw. 10:21 na, akala namin saglit lang eh. Sarap kasi mag-picture, ang ganda ng angulo eh. At sa part na ito, kami na nga lang ni Jing ang natira kasi yung tatlo namin kasama ay nauna na sila. So sa mga nagbabalak pumunta rito, ano pang hinihintay ninyo? Tara na! Thank you, Ilocos Norte. Bago ko makalimutan guys, ang total na tinakbo pala natin papunta rito ay 45.4 km per liter. Tapos ang total trip natin ay 620 km from McDo, 620 km hanggang dito. So guys, magpipicture lang kami saglit dito sa mga windmills. Ayan, napili na location ni parang Norwell. Share ko lang yung ETA natin papuntang Poway Church. Check ko lang sa mapa natin. Ayon sa map, nasa 1 hour and 43 minutes away. Tapos nasa 93 kilometers po. Actually pumunta ako dati ng Poway pero hindi ako nakapagpa-picture sa simbahan. Ganda. Ang ganda ng view. Grabe yung landscape. Oh my God, so beautiful. Ang ganda guys. Nakakamiss. Alam mo yung pag galing ka sa lugar na matraffic, sira-sara yung kalsada, tapos mapapadaan ka sa ganitong lugar talaga. Ay grabe. Alam mo yung sa bawat milliliters ng gasolina natin na susulit sa ganitong kalsada, sa ganitong lugar, sa ganitong view. Ito yung life experience na ayokong masayang. Ayan na si Jing, hinintay natin. Nauna na sila eh. Papalit lang ang battery ng GoPro. Nakalimutan ko, papalit lang ang battery. Ayan, so sinerge si Jing, Poway Church, let's go. Eh, nauna yung mga kasama namin eh. Kung una man sila, okay lang kasi 80 kilometers lang naman yung difference namin. Tapos ganun din, maghihintay din sila sa amin doon. Ayun, 88 kilometers. So mukhang dalawa lang muna kami ni Jing magko-convoy. Nauna na yung dalawa. Actually, si Jing yung nauna. Huminto si Jing para hintayin yung dalawa. Tapos ano nangyari? Nilagpasan nila, siguro hindi nila nakita. Ayan, solo date muna kami ni Jing. Let's go. Ging pala. Jing ako ng Jing eh. Pronounce daw ng name niya ay Ging, hindi Jing. G-I-N-G kasi kaya Jing ang sinasabi ko. Wait lang, parang nakatabingin yung bag na classic ni Jing. Parang, tinan mo, parang pipigtas na malalaglag. Gusto mo hiramin mo muna yung hook ko hanggang sa bigan? Gusto mo hiramin muna yung hook ko, tinan mo. Para siyang babagsak na eh. Wait lang, abante ako. Nakita mo? Eh, nakatabingin na eh. Pero may ko muna siya ng hook natin. Sa bigan ko na lang gagamitin. Delicades eh. Kasi mamaya pumigtas eh. Kahit tinamin mo muna hanggang bigan. Kasi nakita ko siya maalog siya kanina. Ay, hindi naman pala siya mabigat eh, no? Ha? Hindi pala siya mabigat? Hindi. Tingin mo. Hindi naman siya pipigtas. Kala ko mabigat eh. Maalog lang talaga. Pero gusto mo iramin mo muna hanggang bigan. Para sigurado. Nakakatawa ka, no? Oo. Nasarapan kita kanina. Maalog eh. Yan. Kaya guys, importante po magbabaon din kayo ng hook. May baon siyang hook pero maganda yung medyo mahaba rin. Depende kasi sa akin yung hook ko. Okay naman yung hook na gamit ni Jing. Pero kailangan niya sa hook na ganyan medyo malaki. Yun. Let's go. So guys, 2 minutes na lang ando na tayo sa may Poway Church. Ito parang dire-diretso na lang siya from here. Wait lang, overtake lang ako. So baka dito na rin kami kumain. Tatanong ko muna kung gutom na sila kasi after dito, ang next stop na namin ay sa Vigan. So baka medyo malayuan sila. So tatanong ko muna kung dito na nila gusto kumain. Ayun na, nakikita ko na yung simbahan from here. Yung iba nating kasama for sure nandito na sila, Norwell, sila Koy, tsaka si Ate Marie Chris. Actually Lola Marie Chris, Lola na yun ha. Wow, Poway Church.
Ayan na yung Paway Church guys oh. Wow, ang ganda. Gusto ko rin mag-picture. Pero saan tayo gagarahe? Saan ang parkingan? Baka doon sa left side. Ito yung simbahan nila oh. Grabe, pumunta ako dito nakaraan. Sana pala dinaan ako na to rito. Pero okay lang. Sabi ko nga sa inyo, pag may mga lugar tayong hindi napuntahan, may dahilan ulit para bumalik. Eto, bumalik tayo. May ice cream. Gusto mag-ice cream. May ubo pala ako. Dito tayo sa lilim. Tara, try natin. Pwede po mag-park, saglit lang po kami. Pipicture lang po. Thank you po. Sabi ko pipicture lang tayo. May kasabay tayo. Guys, may nakakilala sa atin dito sa Maylawag Church. Ayan. Napanood niya raw yung vlog natin. Anong vlog yung napanood ninyo? Sa La Union. Sa La Sama mo yung Union. boyfriend mo. Apo, ito po. May sticker ako rito. Isa na lang eh. Ayan po. Thank you po. Abangan niya, sama ko kayo rito, Ilocos. Thank you po. Ingat, ingat. Kasabay kasi namin sila kanina pa. Tapos ayun pala, galing din silang Manila. Sila taga Valenzuela. Gusto mo pumasok sa loob? First time namin dito. Mag-picture kami rin sa may Paway na nakalagay. Ito yung simbahan. Hindi tayo pwede magingay sa loob, kaya dito na tayo magdaldal. Sulit yung ride namin. Sarap ng ride namin ni Jing. Para antokin ka sa sobrang diretso tapos medyo mainit. Pero dito sa Paway, sa hindi naman siya ganun kainit. Mainit pero malamig yung hangin. Hindi katulad sa bandang Ilocos natin nga. Gawa siguro ng dagat. Sobrang init. Ito yung simbahan. Silipin natin yung loob. Hindi tayo pwede makingay. Guys, ito kakape muna kami rito. Anong menu ano? Belizo, coffee, milk and tea. Ayan yung simbahan sa likod. So guys, ito yung waffle. Oreo cheese yung waffle. Ayan. Napakainit sa labas, tapos magkakape. So way back 23 years ago daw, yung mga bahay dyan, basta yan, sa tapat ng Paway na may signage, wala daw mga buildings before yan, sabi ni Jing. Pumunta siya rito dati. Ito yung simbahan, ang ganda. Ang ganda ng simbahan. Paano kaya nila na-maintain yan? Hindi naman nire-repaint yan, no, Jing? Yung mga pader na yan, no? Yun yung sinasabi ko sa'yo ng mga bloke-bloke. Pag nilapitan mo, may mga ano pa. May mga ano na corals. yan? Yung pinakataas, nakikita mo, siyempre yung original at saka yung gilid ng church. Itong medyo ano na to bagong renovation. Renovation. Nire-renovate nila yun, no? Kasi imposibleng ganyan pa rin kaganda eh. Pero may kita mo yung mga yan, yung mga parang design niya. Saka yun, yung corner. Yung gilid. Yun pa rin. At saka ano yan, malayo siya sa dagat pero yung mga boulders niya, makikita mo may mga fossils na mga shells. So from dagat, binubuhat nila yung, anong kinukuha nila? Mga bato? Oo. Mga bato para ma-build tong Paway Church. Oo, kaya isipin mo, sino ang mga alipin na kanilang pinilit talaga eh. Buhatin eh, no? Parang yung Great Wall of China. Ang init, guys. Papalit akong damit. Sige po, ingat po. Di pala, okay naman yung sakya niya. Apo, kaya naman po. Sige po, sir. Thank you po. Salamat po. Galing daw silang Alaminos kahapon. Tinatanong nila kung saan kami uwi. Maps din yung maps. So guys, ito alis na kami. Anong oras na? Ay, di pala naka-charge yung phone ko. Malulubat na ako. Charge. Yeah. Yan. So, paalis na kami na Paway Church. Sa Kali Crisologo naman kami. Direction. Start. So 1 hour 15 minutes. Sakto lang, doon na kami kakain. Sige, una ka, sunod ako. Sinerch mo na, Kali Crisologo. Papagas muna tayo. Pagas muna kami guys para tuloy-tuloy. Kasi yung kasama namin si Ate Marie Chris naka-click. Kaunti lang yung capacity ng click, 4 liters. So kailangan magpagas. The Bluetooth device is ready to pair. Saan ba tayo lumabas kanina? Pogi talaga ng motor ni Jing guys, oh.
Ano? Kakanan. No right turn eh. No right turn. Magpapagas muna kami. Tapos papahangin din si Koy. Hanap tayong gas station dito. Excited na rin ako sa empanada. Siyempre, pag pumunta tayo ng empanada, bibilan natin si Mimi Dong. Kailangan may take out ang ating girlfriend. So guys, papagas lang kami. Kasi yun sa kuling kasama natin. Full tank ulit tayo, XCS. Ayan sila. Isa magpapahangin ng gulong kasi napako. Ngayon, ito malaki yung pako niya. May sealant siya. Hindi gumana yung pako. What? Ay, hindi gumana yung sealant. Ano hindi gumana yung pako? Sorry, ang kalat ng gamit ko rito ha. Ito yung mga nabasa eh. Ano? Oo, lagi. Ang gawin mo, yung rubber, ito kayo, yung rubber. May nilagay ka na? Okay. Mas maganda yan. Sa gulong. Wait lang, may sasakyan. Tatabi lang ako. Grabe yung Freedcon intercom. Simula Manila hanggang dito. Ngayon ko palang chinarge. Actually hindi pa nga siya low, but chinarge ko na. Ang haba ng buhay ng battery niya. Init. Pakainit dito sa Bigan. Ito guys, kakain lang kami. So yung mga kasama natin, nagpi-picture taking. Saan ba tayo? Kain tayo sa ano? Diretso tayo sa plaza. Sa kainan. May avocadoria dito. Ang masarap. Bigyan mo na tayo. Tara ka sa amin. Sige lang, lakad. Hawaii. F4 oh. Oh baby, baby. Para kay F4 maglakad eh oh. Dahil nakalimutan ko yung selfie stand ko, kamay na lang yung panghawak ko sa camera. Kaya Jing, pag ganito yung bahay mo, pang mayaman na ba? Pag may bahay ka na, no? Ikaw bahay sa likod. Simentadong bahay mo, mayaman ka. Nakakahoy pa naman to eh. Ito mo, ang ganda Yung mga grills niya, yung kapatid. Yung sa Las Plazas, ganyan din. And so guys, ito yung pinaka-plaza nila. Tapos meron dito para siyang market ng mga pagkain. So dito kami titikim ng empanada. Parma. Sarap empanada yan natin. 60. O nga, no, mura. Parang 120 ata bili ko sa empanada ron sa ano. Kinain ako dati sa Ilocos. Dito rin. Nasa 120 o 180. So ito yung name. Wait lang po. Ayan o. Pajar Vegan Empanada. So guys, ito pala yung presyo ng empanada. Ayan o, 60. Tapos double langganisa and double egg 120. Okay, 60. Pas lang. Wag na slow, wag na. Tapos kayo kumain? Di pa no? Sa serve daw. So waiting kami sa pagkain. Tignan nyo guys, may suka rin sila rito. Bibili kami sa public market sa may dito rin sa may Bigan, yung suka nila, tapos mga langganisa, bagnet. Ayun, pupunta natin mamaya. Kakain lang kami. So yan guys, sabi ni Jing hindi daw masarap. Sa sobrang di masarap, pangalawang order niya na. Kaya titikman natin. Okoy. Okoy. Hindi daw nila sa hanun. Wow. Sino yung may isa sa tatlong take-out? Ako po. Sarap. Ito na yung ano natin, empanada. Langganisa yung loob nito, nakita ko kanina. Nakalagay din naman double langganisa at double egg. Tikman natin. Di ako mahilig sa maanghang, pero hindi naman siya sobrang anghang. Pakinggan niya. Ito yung tunog niya. Grabe, bagong luto to. Sobrang fresh maski yung dough na ginagawa. Sobrang fresh din. Lahat ng kakainin natin dito sobrang fresh. Except sa suka. Siyempre naka-marinate to eh. Kaya hindi na siya fresh. So yung biniyahin natin dito. Kaya kailangan may take out tayo. Kasi kuwawa naman si Mimi doon. Ikaw ba may take out? Ay. Bago tayo malis, mag-CR tayo. Sarap. Ang sarap. Guys, hindi hype to. Tignan nyo yung laman. 60 pesos, isang buong itlog, tapos may langganisa,
Tapos yung butter pa niya, yung pinanluto sa kanya. Wala na. So guys, ito na yung take out natin. May take out din si paring Norwell. Ito pala yung pinakauna siya yung kinainan namin. Pahaba kasi siya. So dito na lang kayo kumain. Ito yung sarap ng pagkain. Pero feel ko naman lahat naman niya masarap. Thank you po. Mabait ng mga tao. Sabi pa niya, wag ko daw ikulob kasi magmo-moist. Lalambot yung crust ng empanada. Talagang make aware sila sa quality ng pagkain. Hindi lang sila makabenta. Sige lang. So guys, bilang nag-teleport yung motor natin kasi natakot kami mamaya ma-violation kami. Kasi may nakalagay no parking doon. Sa isip namin kasi sarado naman yung tindahan. Pero yun nga, baka iba yung rules dito. So yan, naglipat tayo. At ito yung baon natin. Ilalagay na natin sa ating gamit. Sur Public Market. Market. So guys, ito 4 minutes away, 950 meters. Malapit na malapit lang. Nilabas ko muna yung pagkain natin sa labas. Gawa na ayoko siya mag-moist kasi nga magtutubig. Wala pa Pinoy. Oo nga, diretso nga. So yan, malapit lang. Hindi na rin ako nag-gloves kasi magtatanggal na naman ulit ang gloves dun eh. So let's go. Thank you, Bigan. So lahat ng mga pagkain na ginagastos natin, nilalagay ko siya sa notes kung magkano yung magagastos. Pero pag kinumpit ko siya, hindi ko isasama yung pasalubong guys ha. Siyempre iba yung kinain natin sa pasalubong. Kasi yung pasalubong naman depende sa inyo kung magkano bibilin nyo. Tsaka actually pagkain pa nga namin, masasarap yung mga kinakainan namin eh. Hindi naman to the point na sobrang mahal. Nakita nyo mga kinakainan namin guys. Mga ano siya, authentic na local food. Dito talaga niluto, taga dito rin yung mga gumawa. Ayun yung mga pagkain na wala sa Maynila. Iba yung lasa syempre paggawang probinsya, paggawa dito. Kaya yun talaga pag ako nag-rides yung itinerary na ginagawa natin, talagang gusto ko makita yung mga sikat tsaka yung mga masasarap na puntahan dito na sure kang magbibigay ng magandang memories sa'yo sa lugar na yon, di ba? Yan, sarap ng empanada dito, di ba? Kumbaga para matikman ulit yung pagkain na yun, babalikan natin yung lasa niya sa isip natin, di ba? Ganun lang yan. Dito ako dati no, tapos sinabot ako ng malakas na ulan. Pero yung Ilocos Norte ko yung part 1, yung mag-isa lang ako. Andun yung mga iba kong pinuntahan na lugar na wala dito. So naiwan sa amin yung dalawa. Kasama ko si Jing tsaka si Marie Chris. Kami tatlo lang mamimili ng langgonisa. Wala na pala sa taas yung mga bilihan. Nandito na sila sa loob. I mean nasa baba. Grabe yung mga bumubunga dito. Yung matamis. Anong ganisa po? 100 po yan, ma'am. 120 din po. May per kilo din po dalawang sizes po. 360 naman yan. Anong langgonisa to? Igandong ganisa, garlic flavor. May iba pa kayong klase? Yung spicy flavor. Ano to, mabawang, matamis? Mabawang. Mabawang. Yung original flavor ng igandong ganisa. Ano ibig sabihin ng ading ate? Tagalog. Tinawag kasi ako ading eh. Ano? Kapatid. So yung ading daw meaning kapatid. Jing, anong suka binili mo? Anong suka daw yan? Yung kayo na kagabi. Magkano? 40. Isa nga rin po ako niyan. Anong tawag sa suka na yan ate? Sukang Ilocos. Dito rin talaga ginawa yan. So guys, bumili tayo ng suka at saka langgonisa lang. Ayan si Jing bumili rin. May kiran lang po. 180 sa kalahating kilo na langgonisa, 360 pag isang kilo. Tapos 40 lang yung suka. So guys, ito pupunta na kami ng Grand Pijao sa may San Fernando, La Union. And ETA natin ay 2 hours, 55 minutes, 140 km. Napaka-araw mo, ulan dito na sa Bigan. Ganito rin yung senaryo kong nakaraan, inabot ng ulan. Ayaw kalubay ng ulan sa Bigan ah. Ay, mapapa-off cam na naman tayo. Shit! Wala kasi ulan dito. Hanap ako ng gas stop. Sea oil. Oh,
May kililim lang po. Inabot ang ulan eh. Pares tayo. Kapote lang. Mukhang maulan dun eh. Kapote. So guys, we're here back at La Union kung saan tayo nag-Jollibee nung umaga at nagpagas. Ayan yung mga kasama natin nagpapagas. At kakain na lang kami rito sa may tapat. May mga parang paihaw-ihaw dito. Ayan, kasi yung Grumpy Joe sarado na ng 9 o'clock. Eh, anong oras na? Time check pala, 8:18 na ng gabi. So, yun. Nakaka 925 kilometers na tayo. Ayan sila. So, kakain lang kami sa ihaw-ihaw. So, yan guys, nag-ihaw-ihaw na lang kami rito. Marami rin kainan. May sisling, may pares. Yung amin na sisling na only rice with free soft drinks. So guys, ito kakain na kami. May binili akong ihaw sa akin. Pork chop kay Koy. Chicken inasal ulit sa akin. Tapos yung mga pagkain nila. Si Marie Chris ba kakain? Kain lang kami. So yung kinakain namin, only rice. So lakas mamigay ng kanin, no? Porke only rice. So ito, only rice, only sabaw. Tapos tinatanong ni Jing kung only soft drinks daw ba. Ano Jing? Only soft drinks ba? So kain tayo. Mainit ha. Kala ko medyo malamig kasi kakarating lang namin. Tapos ready kagad yung pagkain. Pero mainit. So guys, tignan mo yung mga kasama natin. Shorts Gaming. Siyempre. Shorts Gaming today. Pupunta na kami ng Flotsam Jetsam. Kaya nakagantong outfit kami. Kaya tayo naka-shorts kasi sobrang lakas ng ulan namin na inabot kanina. Ayan si Jing, basang-basa yung kanyang loob ng sapatos. Kaya kami ni Koy nagpalit na. So next stop namin, papunta kaming Dunkin' Donut sa bandang Rosario kasi doon maghihiwalay si Jing sa expressway. Then doon na rin kami magpapaalam. So guys, ayan na sila Jing. Ayan sila Koy. Kompleto na ulit kami. So guys, alam nyo, ito na yung part ng video na magpapaalam na tayo kasi iiwalay na sa atin si Jing. Pero na lang kung mahal tayo ni Jing, sasamahan nyo tayo mag-service road. Bawal na mag-expressway Jing. So ayan, thank you sa mga kasama natin dahil sinamahan nila tayo sa adventure na ride na to. Plano namin to last year after nung Sagada. So thank you sa mga magandang memories na makikita natin ngayon sa YouTube dahil sa kanila. So ayan, ingat sa kanila and sana na-enjoy nyo yung adventure natin. And see you guys on the next content. Bye-bye! Tulog na. Dapat may energy pa din. Tulog na.